kababayan, ito po uli si Toto Mortillero sa kanyang vlog. Ang topic po natin ngayon is tama ba ang war on drugs ng nakaraang administrasyon? Para sa akin, ang war on drugs ay tama. Ang war on drugs ng nakalipas na administrasyon sa ilalim ng liderato ng dating presidente ay tama. Kasi ang drugs ay salot sa ating lipunan. Ang drugs ay nakakasira ng magandang pag-iisip ng isang tao na pwedeng maging rason para siya gumawa ng hindi magandang bagay, like gumawa siya ng krimen. Pero may limitasyon. Dahil may tinatawag tayong Bill of Rights. May Bill of Rights, nakasaad dyan ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Ang sabi ng Article 3, Section 1 ng ating saligang batas, isa sa mga parte ng Bill of Rights, ang sabi dyan, Article 3, Section 1, no person shall be deprived of his life, liberty, or property without due process of law. So, in that sense, ang war on drugs ay hindi na tama. Kasi mayroon tinatawag na extrajudicial killings in connection to the war on drugs. Sa makatuwid, ito ay labag sa batas, labag sa Artikulo 3, Section 1. No person shall be deprived of his life, liberty, or property without due process of law. Kasi yung mga taong sangkot sa droga ay namamatay lamang na ang iba ay wala namang kaso, namatay lang kasi nanlaban daw. So, para sa akin, okay yung war on drugs. Okay nga pala nga sa akin yung executions eh. Basta lang merong kaso sa korte at nakonbikto yung tao. Ngayon, kahit may conviction pa sa drugs, dahil nawala na yung death penalty, wala pa ring death penalty. Di ba? Ang nangyari kasi, merong death penalty, wala nang kaso sa korte, may death penalty pa. Bali suspect lang yung tao, may death penalty. Kaya para sa akin, tama yung war on drugs, pero hindi tama yung extrajudicial killings. So mabuti sana kung yung war on drugs ng nagdaang administrasyon ay in corollary to the law. Hindi siya corollary to the law eh. Kaya parang ang nangyari, parang walang respeto sa batas yung nagpapatupad ng war on drugs. Di ba meron tayong Dangerous Drugs Act? Yun dapat ang sundin. May nakasaad sa possession ng drugs, iba yung sentence sa possession ng drugs, iba yung sentence sa possession ng drug paraphernalia, di ba? Dapat sundin. Hindi pwede yung papatayin na lang. Di ba? Kasi nga, meron tayong batas. Article 3, Section 1 of the Constitution provides no person shall be deprived of his life, liberty, or property without due process of law. Kaya para sa akin, yung nangyari na war on drugs ay merong doon, merong tinatawag na shortcut. So, hindi talaga maganda. Hindi talaga maganda. Kasi may rule of law tayo eh. Ang nangyari doon, walang rule of law. Yung mga nag-implementa ng batas, walang respeto sa batas. Di ba? Kaya yung sana, maganda naman sana yung war on drugs. Pero hindi siya sa batas, hindi siya uniforme sa batas.
So, in line with this, kung ang present administration ng ating pamahalaan ay magpatupad ng war on drugs, dapat in line sa batas. In line sa batas. So, anong magandang gawin? Ipatupad ang batas, dangerous drugs law, at saka yung karapatan ng mga akusado dapat irespeto. Kasi we are living in a democratic state, hindi pwedeng shortcut. So, may natutunan tayo sa last administration. Grabe yung war on drugs, grabe yung focus ng gobyerno on war on drugs. Pero hindi siya in line with the law, so that dapat lang na ihinto yon. Pero kung ituloy ng present administration ang war on drugs, dapat it shall be uniform with the law. So, yon lang muna ang masasabi ko ngayong gabi, mga kapatid. Sana suportahan ninyo ang aking vlog at itutuloy ko ito alang-alang sa paglinang ng ating bansa. So, magandang gabi po at maraming salamat sa panunood at pakikinig.